Matapos ibulgar ni Attorney Vic, Attorney Trixie may isiniwalat Inday Sara ipoprotestang tanggalin as VP. Ano na naman ito? So etong balitang ito na ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Showbiz Fanatics. Siyempre ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Showbiz Fanatics para maging updated kayo sa mga balita na kanyang inilalabas. Siyempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating mapapanood ngayon. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Fanatics at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Matapos ang nakakakilabot na mga revelasyon at pagpapatunay ng itinanggal na former Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez kung paano kumilos ang First Lady na si Liza Araneta Marcos sa di umano'y pagkakapuesto ni na General Manager Mel Robles at Special Envoy to China na si Michael Ma na tinugurian at binansagan ng Kongresong big time smuggler. Vice President Sara Duterte pinaplanong gurgurin daw sa pwesto bilang DepEd Secretary at mahalin tulad kay Attorney Vic Rodriguez nang dahil lamang ito raw ay tinik sa di umano'y mga pangarap ng House Speaker na si Martin Romualdez. Ito ang naging revelasyon ng former Presidential Communications Chief at lawyer na si Attorney Trixie Cruz Angeles sa kanyang naging recent upload at nagkomento rin ito sa mga revelasyong inilabas ni Attorney Vic Rodriguez kung paano siya natanggal sa pwesto at kung paano naman nakapasok sa palasyo o sa gobyerno ang mga di umano'y big time smuggler na si Michael Ma at controversial General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office na si Mel Robles. Sa kanya naging trending video upload, kinumpirma ni Attorney Trixie Cruz Angeles na hindi natataon kung bakit nagsalita si Attorney Vic Rodriguez ukol sa pagkakatanggal nito bilang dating Executive Secretary ng Administrasyong Marcos. Tila posible raw kasing mangyari ito kay Vice President Sara Duterte lalo't ngayon pa lamang tila tinatamnan na ito ng issue ng pamahalaan. At nakikita naman natin, isa-isa silang nawala. Diba? Nakakapagtaka naman. Kasama sila sa day one, si Attorney Vic, si Attorney Trixie, diba? Bigla na lang silang natanggal. Siguro wala naman silang ginagawang hindi maganda, pinalitan sila. Diba? Kaya syempre sumasama ang loob nila sa nangyaring ganun. Syempre since day one tayo magkasama eh. Tapos pagdating na nandito na tayo, bigla na lang kami ang nawala. Ngayon parang si VP Sara naman, ganyan ang nangyayari. Pero hindi nila basta-basta mapawala si VP Sara eh. Kasi si VP Sara alam natin na malakas talaga sa taong bayan. Bakit siya malakas? Madaming nagmamahal sa kanya. At maraming naniniwala sa kanya. Kasi alam naman natin talaga ang karakas ng mga Duterte. No? Kilala silang matapang, kilala silang ganon. Mas maganda na nga yung nakikita natin ang tunay na ugali ng isang tao kaysa yung taong plastic na itinatago sa magandang kasuotan ng ugali, no? Na kunwari nakangiti sa harap mo, pero pagtalikod, hindi mo alam kung ano ang sinasabi niya tungkol sa'yo. Diba? Kaya sila VP Sara kasi, si mga Duterte, iba yan eh. Kung ayaw nila sa'yo, harapan ka nilang pag magsasalita sila sa'yo kung ayaw nila sa'yo. At saka nakikita naman natin ang mga Duterte talaga, no? Malaki yung naitulong nila eh. Kahit doon sa Davao, ang laki nang nagawa nilang tulong sa mga tao ron. 'Di ba? Kaya yung mga taga Davao pa lang, doon pa lang ulam na. Ibig sabihin, doon pa lang malakas na sila. Mahal na sila ng mga tao. Kaya nga paulit-ulit ang term nila doon eh. Mga Duterte doon hindi mawala-wala. No? Bakit hindi sila mawala-wala? Kasi gusto ng mga tao ang naging pamamalakad nila doon. At dito naman sa buong bansa natin, dito sa Pilipinas, naging presidente si FPRRD. Sa kabila na ganun ang sinasabing ugali kay FPRRD na palamura, ganito, ganyan. 'Di ba? Natutuwa yung mga tao sa kanya. 'Di ba? Hindi niya itinatago kasi kung sino siya, inilalabas niya kung sino siya. 'Di ba? Sa kabila ng ganung pagkatao niya, tayong lahat kahit papaano ay naitawid niya. 'Di ba? Yung war on drugs na sinasabi nilang walang naitulong, ganito, maraming naperwisyo.
No, sino po ba ang mga naperwisyo doon? May mga inosenteng tao ba na naperwisyo doon? O siguro yes, merong nadamay na ganon, no? Pero sa tingin ko is para masira lang yung war on drugs ni FPRRD noon. No, hindi naman gagawin ni FPRRD yon sa mga inosenteng tao lang. No, kung inosenteng tao ang pinupuntriya ng war on drugs na yon, edi dapat tayong lahat na. 'Di ba? Is nadamay doon. Mapulot-pulot na kung sino. Diba? Ganun yan eh. Kabilang protesta at di mo na ipanawagan na bumaba sa pwesto ang alkalde noon ng Davao at kasalukuyang DepEd Secretary. Kahit daw popular ang vice-presidente sa masang Pilipino at mas gusto siya ng maraming nating kababayan na mamuno sa susunod na halalan, tila hahadlangan raw ito ng ilang mga makapangyarihang taong nakaupo ngayon sa House of Representatives, kabilang na ang mga di mo ni pinaplano raw ng House Speaker na si Martin Romualdez. Na bago pa man mapababa sa pwesto si PBBM dahil sa kabi-kabilang rally at panawagan ng mas maraming Pilipino, bago raw ito lahat mangyari, dapat raw ay mabababa na sa pwesto si Inday Sara bilang vice-presidente. At kapag nangyari ito, si Martin Romualdez raw ang pipiliin ng administrasyon bilang hahalili sa pwesto ni Inday Sara. Naku po! Ayan na! Ibubuga ko na! Naku ha! Mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito? So once again, I'm BT and I'm happy. At kinalaunan, papalit din kay President Bongbong Marcos na siyang pinakapakay raw ng ilan sa mga galamay at matataas na opisyales. Nako mga katunay! Nako! What's this? Siyempre, alam ko House Speaker, no? Pag nawala ang VP, ang papalit dyan, di ba? Tama ba? House Speaker ba? Correct me if I'm wrong, mga katunay. No? Kaya siguro si VP Sara parang gusto nila Naku naman! No! Ng pamahalaan. Tila wag na raw papayag ang maraming Pilipino sa pwedeng mangyari kay VP Sara, katulad ng ginawa di umano nila kay Attorney Vic Rodriguez, kung saan matapos manilbihan ng walang bayad sa loob ng 6 na taon, tila ginurgur na lang ng ganon-ganon nang walang pasabi at dinamay pa ang kanyang pamilya. Narito ang panibagong revelasyon ni Attorney. Tumuning may plano na ang lahat ng mga galit sa kanya sa politika dahil hindi raw nagkataon ang lahat ng ito. Planado ng ilang mga matataas na opisyales ng gobyerno kung paano mapapaalis sa pwesto si VP Sara, ang kaisa-isang government official na pinagkakatiwalaan ng mas maraming Pilipino. Dahil kung hindi raw kikilos ang marami sa atin, tila papalit dito ang pinakakinasusuklumang government official na mayroon ngayon ng bansa. Narito't panoorin. Ano kaya mangyayari, no? Sakali. Hindi ko naman inaano si Sir. Ayan. No, pero alam naman natin is maraming issue si Sir. No. Si Tom's. Alam naman natin maraming isyong dumidikit talaga sa kanya. Ngayon, kung siya ang papalit na VP, kung sakaling mawala si VP Sara, medyo nakakalungkot, no? Ewan. Basta nakakatakot naman yung ganon. Huwag naman, sir. Mas maganda yung dumaan tayo sa proseso. Yung talagang, ang sarap kasing maupo na talagang ibinoto ka ng taong bayan. Sa totoo lang, bilang politiko, no, mas masarap talaga na inihalal ka. Yung mga tao mismo ang nagpaupo sa'yo. Sila ang gumawa ng paraan, sila ang bumoto sa'yo. 'Di ba? Ang sarap ng ganon. Pero yung talagang uupo ka, pwesto ka dahil sa hindi naman naging choice ng tao yun, kung di ikaw lang ang pinalit, ganto, ganyan, no? Hindi ka dumaan sa proseso talagang tunay. Kalimitan namang hindi dumadaan sa proseso, yun ang mga nagkakaproblema talaga eh. Ng full video. Okay. PRD number 1 says we cannot afford to be neutral. Sobrang garapal na itong administrasyon. Parang political suicide na nga pero they don't care kasi they're betting on the PI to keep them in power. So ngayon nakikita na natin the way things are unfolding. Tama si Presidente Digong. Tama si FPRD. This is about power. This is about maintaining power. As long as the Vice President is there, they are doing something that President Duterte never tried to do. He never tried to remove Lenny, and in fact, pinatigil niya. He was not supportive of the impeachment proceedings that we filed against the Vice President. But this one,
What care sila about about the democratic processes, about a duly elected vice president, about a duly elected and still very popular vice president? They do not care about that. Hindi kasi sila makaporme hanggat nandiyan si VP Sara, no? Pero sa akin, no, napakahirap talaga, no, natanggalin si VP Sara. Kung sakasakaling mangyari man yung mga ganyang klaseng tanggalan, nako, malaking gulo yan. Hindi naman pwedeng tumahimik yung mga taong sumusuporta sa Duterte, lalong-lalo na kay VP Sara na magsasawalang kibo na lang. No? Sigurado na medyo malaking gulo yung mangyayari. Hindi naman natin inaano. Pero, ko naman, sigurado naman yun eh, na ganun ang mangyayari. Takin mo sa dami ng sumusuporta sa'yo. Tapos ganun lang ang gagawin sa kanya, tatanggalin siya. Takin mo, taong bayan ang nagluklok sa kanya, taong bayan ang nagpanalo sa kanya, hindi naman taong bayan ang magpapababa sa kanya. No? Mga kapwa niya lang nandiyan ang magpapababa. Kaya medyo unfair yun sa mga taong sumuporta kay VP Sara. Actions na dapat gawin ng ordinary citizens. Concrete po, yung sinasabi ko sa inyo, habang tumatagal ang panahon, you need to get this to more and more people. That this is what is happening. Ito yung niluluto dun sa loob. They don't care about any services to the people. Puro lip service lahat yan. All the efforts are geared towards extending their term and removing the vice president because, di ba, if this president fails, then the vice president takes over. Without the vice president, nobody's going to try to impeach President Marcos, no matter how much he fails. Parang sa akin, nararamdaman ko dyan, parang, eto kapag nagtagumpay sila kay VP Sara, kung sino man yung mga gumaganyan, pag nagtagumpay sila, malamang ko naman, susunod naman si PBBM naman. Diba? Two birds hitting by one stone. Tama ba ako nakatunan? Diba? Kapag napwesto, syempre, si PBBM naman. Ganun yan eh. Hanggang sa pag nawala naman si PBBM tapos iba na yung naupo, ayan na, yari na. Malamang yung papalit sa kanila, hindi na magtatangkang umalis sa pwesto yun. Naku po, yun ang nakakatakot naman. No, wag naman sana, idaan nyo naman sa tamang proseso at ipakita nyo sa taong bayan na karapat dapat kayo na maglingkod sa lahat. Karapat dapat talaga kayo sa posisyon na pinapangarap nyo, yung gusto nyo. Yung tao mismo ang magluluklok sa inyo, hindi yung sarili nyo lang ang inuupo nyo sa gusto nyong posisyon. They're moving for charter change to remove possibly the position of vice president. They're also moving to, if mapasa ang charter change and they remove the office of the vice president and they pass it by 2025, wala na si VP Inday by that year. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Showbiz Fanatics at syempre natunghayan din natin si Attorney Trixie, no? Ayan ang sinasabi natin mga katunay, no? Kayo, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. Papayag ba kayo sa ganun mangyayari? Naku, wag naman sana. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.